So, another revelation na nabanggit ko, 'di ba, na nabanggit ko dito sa YouTube or sa ibang social media na we hold protection also, not for ourselves, but for our loved ones, family, or to others. Pero depende rin yan sa prayer. Kung pray mo na, please God, protect me in this community or my country for any disasters that will come in crimes. Pero sa akin, okay lang maging selfish. Para sa akin na lang yung protection na yun. So if you're absent from that part, yun din yung napansin ko sa nangyari na nabalitaan ko at yung nabalitaan kong, kasi parang nabanggit ko noon na nagamit kong example, yung aking cousin na nagtrabaho sa ibang lugar, ang kapitbahay niya lang ang mas maraming crimes. Pero ngayon nabalitaan ko na nagkita-kita kami sa graduation ng kanyang kapatid, is kinabukasan noon is kasi festival yun eh. Tapos yung festival pa na yun is something makakapag-provoke ng init ng ulo. Pero common sensely, alam na nila yun na culture nila, na kasama ng festival nila, dapat handa sila. Pero hindi natin maiiwasan yan kung in the bad mood ang isang tao. May nangyaring saksakan daw or bugbugan dahil dun sa festival na yon. So umuwi din ako after 3 days, umuwi kami, or bumalik ako dito sa binabantayan kong pwesto. Kahapon, meron daw nag-away-away. So the absence itself is you get the protection also. Nawala din yung protection sa community or lugar na yon. Unless you prayed na kahit umalis ka, meron pa rin yung protection na yun sa kanila. Hindi kasi, ang mas pinipray ko is yung pag-aalis ako is, and sa trip na yun is safe. And of course, the space na katulad ng tinitirhan or nirerentahan or business is had a protection. Katulad ng fire, katulad ng, kasi wire sparks na magkukus ng fire, accident, lalong-lalong mainiwan na alaga sa bahay at dito rin sa binabantayan kong pwesto, may kasama kong ibabalita ko rin na yung pinapaliguan kong special dog is namatay. Something related din sa ginagawa nilang ritual. Kasi very energetic siya, for sure. Nakikita na naman nila na, wow, good energy. Hindi. Automatic na babalik sa kanila yung consequences and karma na yun, yung hindi maganda. Pero magstay yung luck na gusto nilang kunin. That's the boundaries and limitation and protection that I've asked for God, I prayed, I manifested from the universe. Any ritual that we do against will not perspire. Yan, kailangan natin gawin sa sarili natin yan, sa loved ones natin, family, friends, community minsan. Kasi dahil sa community na yan, pag hindi ka inaapektuhan, maghahanap siya ng tao maapektuhan at yun yung mag-a-against sa'yo. Yun, isa yun sa dapat nating i-prayer. Bad entities, totoo din yan. Kasi may nag-against din sa'yo sa spiritual world. Kailangan din nating i-pray yung boundaries and limitations, 100% protection sa Diyos. So yan, your absence is the absence of the protection and lack also to them. If they don't know how to work that part. Ang mapapray lang natin sa matitigas ang ulo is yung magbago sila. I don't care if they lose their protection. Yan, kailangan nating maging selfish minsan. No is no. Kasi totoo ang abusado, totoo ang sila na nga binibigyan mo ng concern, blessings, katulad ng prayers, sinasayang nila, wini-waste nila. Ano pa? Minamak ka nila, dinidisrespect ka nila, they look down on you. Then, you mock them with a prayer of, sana magbago sila, at makahanap sila ng katumbas nila na makakapagpa-realize ng humbleness nila, kung sino sila. Maybe that's the way they will learn and grow. Spirit knows, yung part na yan. For sure, magtatampo yan. Kahit hindi niya narinig yung prayer, masisense niya. And dahil doon, gagawa na naman ng paraan na ipapamukha sa'yo na, sino ka ba? At ba't mo ginagawa yun sa kanya? Eh di papamukha din natin sa kanila na, ba't mo ginagawa sa amin? Na gusto lang mabuhay ng matiwasay at wala namang inapakan. Sino nang apak sa atin? Ako or ikaw? Ikaw, di ba? Parang ganun. So, and ano pa? Ano pa yung dapat nating makonsider? Naingat-ingat talaga tayo sa ginagawa natin sa kapwa natin, sasabihin natin, isipin. Kasi yung akalaan natin, tayo yung may faith in belief talaga sa Diyos, paano kung ikaw yung hypocrite? Kasi ang buhay at ang tadhana at ang sitwasyon at ang test ang magpapakita kung sino ka doon sa hypocrite at yung totoong taong may faith in belief sa katotohanan o sa Diyos. Or nagmamaang-maang ka, denial, immature, ganun. Lahat related yan. Kung sabihin mong mature ka, sigurado ka, may judgment na darating na ganyan sa sitwasyon na mangyayari.
So, ano ba? Kahit nonchalant ka kasi yung wala kang pake, meron talagang darating yung taong magpapamukha sa'yo ng disrespect, disappointment, ano pa. Lahat ipaparamdam. Kahit kunwari nag-a-advise yung taong yun, or katulad nito na nasabi mong isa ka sa taong nagbibigay ng blessings and protection sa lugar na kung saan ka, community, country, meron yung magpo-proof na hindi. Katulad nung nangyari na yun. Wala na tayo doon. Never mind those kinds of, kasi lahat may dahilan. I won't even pray for the protection of yung ano lang, yung magtutowards ng mag-perspire na talagang mag-a-against sa akin yung ipipray ko na 100% boundaries, limitations, and protection from that. Na no weapon will against me. I won't, siguro pwede kong i-pray yung katulad kong tao na wala namang ginagawa is may mga taong gumagawa ng bullying sa kanila, masama, smear campaign, nag-isip ng hindi maganda, nagsasalita ng hindi maganda. Na hanggang boundaries and limitations lang yung part na yun. Yung blessings pupunta sa kanila, yung bad consequences and bad karma ay pupunta doon sa gumawa. Hayaan mo yung mga yan kasi sabihin mong, sabi nila trabaho nila lalong-lalo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Bakit mo naman sila tutulungan? Kung ako ang nag-iisip itong sinasabi ko, bakit ko naman sila tutulungan? Sabi nga nila, trabaho nila pinapamukha nga nilang wala kang kwenta So, ang ipipay ko lang sa mga leaders sa gobyerno, dito sa aking country or community, province, or buong mundo is to see the light, awaken, and see what's wrong and right, then do the right, then correct the wrong. Hanggang doon lang. Then, yung mga events na mag-a-against sa pagpuperspire ko, abundant and prosperity, spiritual and materialistic world. Kasi isa yun sa maghahadlang din sa iyong magandang pinaghirapan. Katulad ng war, di ba? Ayan, dahil dyan sa war, nag-cause ng krisis na nga, mas pinalalang krisis pa, at nagmahal lahat. Di mag-a-against talaga sa abundant and prosperity. Kasi magbibigay ng anxiety, depression, stress. Pero andito ako sa the second death. Totoo yung sabi ni Jesus na when you're in the second death, kung nalagpasan mo na yung first death, is makakayanan mo yung second death. Na kahit mag-lead ng complain, na dati na iniwasan mo yun, pero hindi talaga maalis ng tao yung pagko-complain. Pero hindi mo na babalikan yung dating parang ikaw na maghanap ng i-blame kasi alam mo naman na yung accountability. Yung i-blame na pwedeng sabihin mong hanapin mo yung blame na yon sa sitwasyon na yon, parang yung dahil dito sa war na to, ito ang nangyari, ganito ganyan, kind of blaming yun, pero nasa katotohanan. Hindi yung blaming na sisisihin mo yung lahat-lahat sa bagay na hindi mo naman dinig up yung sitwasyon kung ano ba talaga ang tama at mali. So yung na-blame mo is mali. And pwede rin natin i-blame yung sarili natin kung hindi tayo nakapaghanda. Makikita din natin yun. Hindi lang isang banda ang mabiblame natin, pati sarili natin kung hindi tayo nakapaghanda doon. Kasi ganito ka din kasi, ganito kung dati yung isang banda lang nabiblame mo, di ba? Hindi mo nakikita yung sarili mo. Makikita mo din yung, at doon yung learning na sinasabi nila, growth na darating. Then next time, pag sisimulan mo nang tingnan yung mali din sa iyong sarili, then i-correct mo yon. Then, ayan, paunti-unti na naayos yung dati is hindi magandang actions, katulad ng hindi ka kasi nakapag-save. Kahit papiso-piso pa 5-5, kahit alkansya yan, malaki din. Ito nga ganito kaliit Pag 20 pesos lahat yung nilagay dito, sa liit nito, isabihin mo na meron ng 5,000 kung 20 pesos lahat. Kasi meron akong mas maliit na alkansya na wood ang style, parang kalahati nito. Ang nilalagay ko is 5 or 10, nakaipon ako ng 1,500. So, pwedeng sabihin mong 5,000 to. O yan, at least nakapaghanda kahit konti. Ayan, ang mesmerizing reflection, mirroring yourself, and shadow work na tinatawag din nila. Hindi lang, yung bandang yun ang nakikita mong mali, pero may nakikita ka lang din na pwedeng i-correct sa sarili mo. Para pag sa next stage of blessings, katulad ng materialistic world, kung may plano, kasi ang isang dahilan kung bakit ka din naghihirap ng matindi is baka may mangyayari sa future mo na perspire materialistic world, hindi lang abundant. Paghahanda yun. Paano kung dumating sa yun? Ligwa, mawawala agad. So at least marunong kang mag-manage na tinatawag nila. Na bakit ginagawa ng mga tao sa iyo, yun may connection po yun. Yung kung bakit may nakikita kang jealousy, envy, insecurity sa paligid mo na pinapakita ng mga tao. Paano kung nag-advance yun?
at dumating yung more advanced na prosperity, abundant, and spiritual, and physical, materialistic world. Hindi dahil doon sa stress, depression, anxiety, nag-give up ka, hindi nangyari yun. Hindi mo nakayanan. Kasi kailangan din talaga ang acceptance na masasaktan ka pa ulit-ulit. Kahit sa loob ng pamilya, friendship, community. Kasi kung wala rin yun, hindi mo rin mahahandle lahat. Kasi meron yung effect ng stress, depression, and anxiety na you hoard things, you buy things, you misuse the money. Hindi ko alam kung sa psychiatrist o psychologist may tawag doon sa mga taong pag ini-stress, ini-depress, may anxiety na problema is sa wrong din kasi yung mga psychiatrist or psychologist na mag-advise. Meron akong tita na gano'n na in-advisean daw nung doktor niya na kung naramdaman niya yun, punta na lang siya doon, mag-shopping, mag-ganon. Hindi maling teaching yun, hindi yung growth. Parang gumawa ka lang ng mali. Hindi yung 100,000 pesos, magiging isang araw lang ginastos yun. Tapos paano yung next problem na darating? So kahit sa business, mapapansin mo din kung anong mali pala na nangyari doon sa past business. Ako, nakita ko, isa yun is yung emotional management. Yung sulk or tampo, magpapa-apekto ka agad. Hindi mo aasikasuhin ng mabuti yung business mo, pinabayaan mo. Nag-close. Kahit marunong kang mag-manage ng pera. Pag dumating yung part na yun, hindi natin alam na pwede natin i-support yung sarili natin sa emosyon. Na naghanap tayo ng iba na mag-support sa atin or ang Diyos. Na if we really believe and have faith na God is carrying us with that emotional problem, hindi mangyayari sa atin yung pagkalugmok na mag-a-against sa prosperity natin, sa abundant and prosperity, sa spiritual and physical materialistic world. Kaya ang nangyari is nag-close, hindi natuloy. Yan yung inaaral ko din sa generational curse kasi yun yung napapansin ko from sa sinong buhay pa na sabi ko mas matanda. Yung nakikita mong unsatisfied, yun pala yung emotional management. Mahirap. Kaya yung paraan is ito iyan na lalong magpapabankrupt. Hindi lang sa sarili, kundi dinadagdag mo pa yung kapwa mo. Kasi meron yung iba addict sa pagwawaldas, kung di kaya addict sa pag-hospital, na pwede namang i-manage sa sarili. O di kaya addict sa pagsasabutan sa kapwa. Ano pa yun? Addict sa pagbubuli sa kapwa dahil sa lahat pala sa emotional. Hurt, hatred, anger. Na may part pa na pag hindi nangyari yung gusto mo, unsatisfied. Hindi gusto mo ulit gawin. Hindi mo alam na nakikihirapan yung kapwa mo. Kaya yun, mapapagalitan ka. Na mostly ng tao, ayaw nila napapagalitan. So, kaya hindi nila kayang mag-accept na or makinig ng advice. Kahit nga motivation is ang sakit nilang makinig, okay lang naman yun. Sweet talk or parang candy lang din yun. Na sino ka para mag-motivate sa akin? Hindi mo nga naranasan yung naranasan ko. Na, sige nga ikaw pumunta sa aking paa, na parang advice lang din. May mga taong binibigyan mo na nga ng concern. Nabanggit ko na to sa past video ko. Parang ayaw pa nila. Ikaw pang may kasalanan na nagbigay ng concern. So, ang masasabi ko na lang is, we have to really heal ourselves from the situations that we have experienced, bad situations, from family, friends, community, environment, any kind of community, any kind of environment, any kind of organization, bakit pati yun, or even the stages of a school, which is from elementary until college. Kasi hindi natin maiwasan yun. Minsan, sa teachers pa, na hindi mo alam kung bakit ginaganon ka. And co-classmates, family din. Kasi meron ka talagang brightness na gusto nilang sirain, tapos future na gusto nilang sirain. Na ikaw din mismo sa sarili mo, ang sisira sa sarili mo. So, from experience, from the second death, na patuloy pa rin nilang ginagawa na gusto nilang ma-disappoint ka, gusto nilang mag-give up ka, gusto nilang maapektuhan kasi sinasabi nila o ginagawa nila, gusto nilang, etc. is parang dumaan lang dito tapos lumabas doon. Minsan dahil sa bad mood ka, pwede maapektuhan, pero after nun, magre-reflect ka, ay, bakit naman ako napapapa-epekto? No, pag okay ka na. Kaya yun yung part na matured na tinatawag nila, hindi ka na maapektuhan sa second death. Kasi andun pa rin ang reflection, acceptance, accountability na nangyari sa'yo, narinig mo, na pinaramdam sa'yo, na
nag-walk ka ulit sa ganun na sitwasyon, dumaan ka ulit sa ganung sitwasyon, kailangan mo ulit buhatin ang sarili mo emotionally. Emotional damage, actually, mostly ang ginagawa ng tao sa isang tao. Yung iilan yung taong kayang mag-towards ng physical. Kasi alam nila yung effect. Dahil din sa law na ginawa nila sa materialistic world na kung gumawa ka ng ganito, mag-end ka sa physical jail. Di ba? Hindi nila alam yung spiritual jail. Double kill or double kick. Tapos idadagdag mo pa ang generational mo. Ayan, may mga taong hindi, merong messenger na nakita ko, na hindi naniniwala dito sa generational curse na maipapasa sa mga anak, apuhan. Bahala kayo sa buhay nyo. Meron talagang generational curse bloodline na sins, mistakes na maipapasa natin sa anak at mga apo. Sa mga mistakes, pati yung paniniwala na yan. Baka may papasa mo sa mga anak mo, di, wala na. At mga apo mo, na hindi sila naniniwala sa ganun na yun, hanggang naging natural na, gumagawa na sila ng hindi maganda sa kapwa nila. Yan ang magiging dahilan na they would not be protected sa noo. Means, kahit anong isipin nila, kahit lalong-lalo kung pangit, magiging maganda sa kanila yun. Na inaakala nila walang effect sa kanila, pero sa kapwa nilang pinag-iisipan at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Na kapwa nila, Kasi sa hindi rin naniniwala na maipapasa talagang sins sa bloodline, is hindi rin naniniwala sa consequences and karma for sure. Paano naman nan maniniwala ka sa good karma or good consequences or bad karma or bad consequences tapos hindi ka naniniwala sa may papasa na sins? Baka naguguluhan ka or nagdi-deny ka lang. Kasi magkasama. Dinideny lang kasi siguro naguguluhan ka sa conscience and guilt na nararamdaman na may mga nagawa ka na ang hirap-hirap i-accountable, na may wall na napaka-thick na hindi mo mabababa or masira-sira. Yan, simulan mo lang sa sarili mo. Pag kailangang ipilit yung accountability na yan, ipilit. Kasi sabihin ko, seems so familiar din nung una. Na alam ko, mabait ako, wala akong ginawa, wala akong ganito. Pero pag i-realize mo, isa din pala ako sa mga taong kahit wala akong action na nang aapak sa kapwa ko. Isa din pang aapak sa tao yung hindi magandang pag-iisip at hindi magandang mga salita na lumalabas sa bibig ko sa ibang tao. Pang-apak din ng kapwa yun. Pang-iinsulto, pagmamak. Ano pa? Basic ritual na tinatawag nila na sa mag-a-against sa kanilang pagpo-prosper sa abundant and sa spiritual and physical materialistic world. Pero dahil sa shift na to, a message came na meron na tayong boundaries and limitations, so meron silang 100% protection. Na pag nag-isip tayo ng hindi maganda, magsalita tayo ng hindi maganda, ang maapektuhan is tayo na nag-isip nun at nagsalita. Wala nang effect doon sa taong yun. Kasi dahil din doon nagbibigay ng sabotage chaos sa taong yun na napakabigat, na hindi siya, na dahil din doon is nahihirapan na bumangon at iayos ang buhay. So lahat is consequences na lang ang darating sa mga taong gumagawa nun. Hindi magandang pag-iisip, hindi magandang pagsasalita sa kapwa. And mas binibigyan pa natin ng blessings yung taong iniisipan natin na hindi maganda at pinagsasalita ng hindi maganda. At last, magpaplano pa na gagawin ng hindi maganda yung kapwa na yun. Marami yan sa political play na lalong-lalo kung gusto nilang sila ang next na magiging president, vice president, senators, etc. Gagawa sila ng mga fake accounts kasi usok-uso ang social media. Then, yung mga accounts na yun is sisiraan ito, iba naman ang nagsasabi ng katotohanan. Parang sinisiraan ka pero nagsasabi yun ng totoo. Sinasabi lang ng iba na naninira kasi totoo, common sensely. And lumabas lang naman ang totoo eh. Common sense, lumabas yung totoo, kaya totoo yun. Yung hindi maganda is, alam mo nang hindi ginawa ng taong yun, gagawa ka pa ng parang ginawa niya. Smear campaign, chismis, na hindi maganda. Correction po, yung ginagawa ng katulad ko, mostly correction. And iniis kong nagbigay ako ng example na may tao is sitwasyon na
na experience doon sa taong yun. Pero hindi naman nagbanggit ng pangalan. So, pwedeng sabihin yung gender kung sinong taong yun yung gumawa sa'yo. Female or male. Pero as a respeto, no need to state a name. Alam na nila kung sino sila. Pero dahil sa natatamaan sila kahit walang name, na umaano sa ego nila, pride nila at pagkatao nila, ayan, reaction nila, alam nyo na. Wala na kami doon. Buti nga meron ka pang naramdaman na ganyan. Mag-reflect ka na lang. I-accept mo yung ginawa mo. And, number 1, accountable. Baka dahil doon is maligtas ka pa. So, nothing is secret, actually. Lahat lalabas yan. Yung baha ko ng bawat isa ng tao sa judgment, spiritual or physical. At lalabas din kung pinipilit nilang ikaw yun, pero hindi naman ikaw yun. Kung hindi ikaw yung aamin din or magkwento, ibang tao din. Or ang Diyos mismo. Or sitwasyon. Or isa kang hypocrite or hindi na tao. Iba din ang pagsusungit na tinatawag natin. Kasi minsan, nami-misunderstood nila ang pagsusungit sa hypocrisy or bad mood sa hypocrisy. We have to understand that people has a feelings also. If we misunderstand, accept something. If we notionally, directly na yun ang naintindihan natin na hypocrisy agad, and nalaman mo yung rason kung bakit siya nag-react ng ganun or nasabi niya yun, well, we have to accept na naisip natin na ganun agad. So, ilang beses din naman akong nakaranas ng misunderstood sa isang sitwasyon or sa isang tao. And the best na makakawala sa'yo is accountability and acceptance, actually in reflection. Na parang mawawala talaga yung nakadaga na mabigat. Na hindi mo maintindihan. So lastly, kasi medyo mahaba-haba ulit to, ang last summarize na sasabihin ko is, kasi i-hold accountable na naman sa atin, i-teach, spiritual and physical, akala ko ba nagbibigay ng certainty? Akala ko nagbibigay ng protection. It depends kung anong pinay ng taong yun, katulad ko, kung anong pinay ko, or it depends also in our presence, kung andun tayo or wala tayo doon. Parang ganun yung law na inimbark ng Diyos. So yung taong to, dahil mabait siya, ang ito ang magbibigay ko na gift. Kung andun siya sa loob ng ito na area, kahit saan siya pupunta, may protection na ganito ganyan. Na kung may accident man mangyayari, hindi siya matutuloy. Kundi pagbangon lang na, kung kunwari hindi ka kasi nagpaalam na mag-tutor ka, tapos biglang may accident na nangyari, nadulas ka, or may kasama kang na-accident doon, parang accident lang na walang nawalan ng buhay. Kundi ipipinpoint lang na kasi hindi ka kasi nagpaalam. Ibilin-bilin sa'yo bago ka umalis, magpaalam ka. Parang mga ganun. Or, di ba may mas importante kang gagawin kasi? Ba't mas inuna mo yan? Parang mga ganun na sitwasyon na makakapagpa-realize sa'yo ng iyong mistakes. Mga akala mong simple lang na accident or simple lang na pangyayari is meron parang kaakilap na dapat matutunan ka kasi may pagkakamali. Or sa marriage na lagi kang sinasaktan ng nagiging partner mo, pero lagi ka rin nasa same. Ang papamukha sa'yo is, bakit ka lagi nasasaktan? Kasi ang tinitignan mo lang, yung validation na dapat mahalin ka, pero mali namang tao yung hinahanap mo, yung tinitignan mo. Kung mahilig ka sa gwapo, mahilig ka kasi ng ganyan, hindi mo tinitignan muna kung anong personality, characteristic, manners nila. Or whatsoever. Ayan, pero hindi natin masisisi yung nag-end ng life. Meron pa rin naman silang protection, pero kailangang mangyari yun. Kasi to the extent na may ginagawa kasi yung mga tao sa paligid. Hindi dahil mabait ka, pero kailangan mangyari to para sa consequences na mangyayari sa mga taong to. Isa yun sa dahilan. Meron na akong nakitang sitwasyon na ganun na connection and message na nabanggit ko pa at ang isa siya sa binigay kong example. Ang isa dahilan kasi doon na
Dahil nag-end yung life is stress dahil sa ginagawa ng tao sa paligid niya. Lalo't lalo yung business nila. Business is ang tingin nila is mali. Tapos ang ginagawa nilang pag-correct is harassment. Well, good luck sa mga taong gumawa nun ng stress. Kaya nag-end yung life ng tao yun. 10 times fold pa naman. Paano kung yung gumawa nun is worker ng gobyerno sa yung community, ano? Kasi sabi ko nga nag-business siya. Or family ang gumawa, in-stress siya. Or di kaya friends, ano pa. Kaya nga everything has a reason. Sometimes, people's own purpose is death for someone's blessing. Or di kaya bad consequences or bad karma. Or learning growth to someone. Maraming mukha yan. Kaya nag-i-end din yung life ng isa or na-accident. Pwedeng sarili lang din na pag nabuhay ka dun sa accident or muntik nang mawala ang buhay na tinatawag nila. Your own learning also. Your own growth. Your own mistakes to see. And of course, paligid kung anong reaction nila. Yung mapapatunayan kung sinong totoo sa'yo, sinong totoong pamilya sa'yo. Parang ganun. Lahat. Everything has a reason. So yung dog ko na nabanggit ko na nawala ang buhay, there's a reason also nun. Tinatry niyang mabuhay pero hindi talaga niya kaya. And there's a reason also that I need to accept and be accountable as the owner, as ako na andoon. Kaya may mga sins in the mistake ako doon. Na hindi lang dahil sa ritual na sasabi kong kasi pwede maapektuhan kasi yung cat, mas malakas kasi yun sa absorbing positive or negative. Kaya nila. Pero them, kahit isa sila sa nag-guard sa'yo, mas mahina, sabihin ko na. So, good luck na lang sa mataong patuloy pa din. And past contents ko or story na kwento ko na related sa akin, I can say is kung tinutuloy pa rin ng members ng kulto na to dito sa lugar ko, related po sa akin yung naglalaro sa game na yon. Kasi narinig ko mismo sa bibig nila na anong ginawa ng ano kasing ginawa mo at yung nanay mo. Kasi I confronted someone and advice. And narinig ko mismo sa kanila, ano ba kasing ginawa mo at ang nanay mo. Automatically, common sense din. And advice ko din na hindi kayo sasali, huwag kayong sasali, or kung may papagawa yung mga grupong to is huwag nyo gagawin. Sinabi naman nilang hindi, pero kahit sabihin nila yung hindi kami sumasali ng ganun, may mga taong sasabihin lang yun, pero makikisama lang siguro. Pero sa likod is ginagawa pa rin yung ginagawa ng mga grupo. Lalong-lalo kung tinitingnan nila yung connection, image, at kung anong maitulong nitong mga taong to, lalong-lalo kung kilala sila. Pag malapit nang matapos yung game at lalabas kung, kasi alam kong hindi nila alam din kung paano nila sisimulan, kahit na-i-introduce yung game na yun. So sinimulan ko ng sinabi, kayo na lang bahala. Kasi isa din sila sa nagmumonitor na kung matapos itong game na to at lumabas, wala akong pakialam sa inyo. Kahit may mapahiya yung kayo, pamilya nyo at itong lugar na to. Bakit? Wala naman tayong ginagawa na hindi maganda. Kukontent lang tayo ng hindi magandang ginagawa ng tao na dapat i-correct nila. And pag lumabas yun at ang daming question, tinuruan naman tayo ng Diyos kung paano sagutin yun at ipagtanggol ang sarili. And pag itutuloy pa rin talaga nilang argument, manahimik na lang. That's the best way kasi hindi ka talaga mananalo sa mga taong mataas ang ego and pride. Warning ko na lang yun. Warning ko na lang ito, yung confession na to. Matapos yung game na yun at lumabas ng totoo, matalo man or manalo sila, kasi sa huli lalabas pa din ang totoo sa game na yun, kung sino man ang mananalo at matatalo. At sinong makakasali sa game na yun. Feeling ko malapit nang matapos. And pasalamat ko sa country kung saan siya, is, I guess, they know the truth.
na they are trying to protect that person also. I'm talking about the person that related to me. Buti na lang wala siya dito. Kasi kahit sabihin mong parang walang bullying, pero napakalakas dito yung silent bullying. Dito sa Pilipinas hindi lang dito sa lugar na sinasabi ko, kahit anong dako. Makikita mo naman kung paano sila magbully sa comments sa every video. Ano ba talagang pinupunto ng mga taong to? Ano ba talagang binabash nila? Pero malaman-laman mo na, projection lang kung sino sila. Na hindi nila naintindihan na sarili nila ang pinapahiya nila. Kasi patuloy pa rin sila Mararamdaman mo yung how they look down on you, disrespect. Again, good luck sa inyo. Kung lalabas man yun, walang mapapahiya kundi kayo. May mistake man ako, sabihin ko, meron ba? Yung siguro pagiging ako lang, mistake ba yun? Yung mga kasalanan na naman na ginawa ko is ako ang involved, walang nino man na involved. Na pinapamukha nilang may involve. Katulad ng content ko na example, yung pagiging hubadera sa online na ginagawa ng iba na challenge noon, na dahil doon is nagiging sikat sila. Ako naman yun. And accountability should be on me. And kung may nang bastos sa akin, alam ko yun. Kasi ako ang gumawa noon. And pag in-explain mo yung sarili mo at na-pinpoint mo naman, haghahanap pa rin yung tao ng yan ang taas ng ego and pride na tinatawag nila. Na alam namang mali yun, oo. Babalikan ka ng tanong na, bakit mo ginawa? Sinagot mo ng, dahil. Tapos, meron na namang tanong na, parang pabalik-balik na, bakit mo ginawa? Judgment na kaloka, parang narcissist na, patago na gusto ka lang sirain emotionally. Emotional damage na ginagawa ng mga tao pag nakawala ka doon, gusto pang ipilit, uli. Wala bang ibang technique? Kundi emotional damage lang? Para sirain yung spiritual fighting? Magiging obvious ka na kung anong gusto mong puntuhin. Na isa ka lang judgmental na tao sa maling banda. Na gusto mo lang sirain yung taong yun, na gusto mo lang i-point na mali yun, o nga, inamin na nga ng tao, ina-accountable mali. Pero, ano pang gustong puntuhin? Kung sirain lang yung tao, automatically. You don't know na dahil sa paggaganon mo is sarili mo ang sinisira mo. Kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Reaction, ano pa. Yung emotional damage na yan, na ingerness na gusto makita sa tao, yung nasasaktan siya, nahihirapan siya, yung iiyak na, at hindi na makahinga, yung gusto mag-give up sa life, at yan ang gusto nilang gawin sa inyo. Kung paulit-ulit na hindi mo maintindihan na, dinidig up ulit ang past na learn mo na, nalaman mo na ang mistakes and kasalanan mo. Yeah, tama. Ginagamit yung past. Pero pwedeng gamitin yung past to compare the future as you as person na nagre-reflect. Wala silang karapatan dun sa part na yun. Kasi hindi sila ang magre-reflect para sa'yo. Pwede nilang i-provoke yun, pero as you as napuprovoke, titignan mo din yung differences ng past and future na reaction mo emotionally. Kung hindi mo na, nakakayanan mo yung emotions na gusto nilang mangyari sa'yo, na hindi mo na binibigay. Na hindi ka na nahihirapan sa paulit-ulit nilang binabalik na past mo, na mistakes mo. Inaccountable mo nga pinuprovoke ka lang ulit. Ganun lang po yun. So, siguro meant to be na ako ang andito, hindi yung taong yun. Sabihin ko na nga, alam ng Diyos na kaya kong i-stand tong mga ginagawa ng tao sa
huwag na tayong mag-deny sa lugar na to or sa lahi na to. Kasi aaminin ko, kahit ganun na napaka-brutal nila dun sa Western Europe, except Asians, mas alam nila yung katotohanan kahit dinideny nila na gusto nilang iligtas yung mali. Pero tayo na sa Asians, kahit ituro mo ang mali at tama, hindi sila nakikinig. Ang gusto nila. Kayo in the future ang magtuturo sa atin ng tama sa spiritual, sa pagiging spiritualist, sabihin ko na, tarot, and the messages through nature, universe. Yung mga tinatapik ko minsan na hindi naintindihan ng iba kung paano makikiconnect sa Diyos. Sila yun. Kailangan lang nilang ma-awaken. Kailangan lang nilang i-accept na sila ang leader para doon. Siguro para sabihin mo ng Asians will teach them how to be family kasi yun ang nawala sa kanila. Yun ang ituturo nila sa atin. Tayong Asians naman ang magtuturo ng kahit sabihin mo nang nagkakagulo sa loob ng pamilya is how will we tolerate one another. Na mawala yung kanya-kanya kasi sa ating Asians pa rin is meron pa rin yung nagtutulungan, di ba? As much as possible, kahit nahirapan, is huwag isang tabi ang isang pamilya na may problema. Kaya nagmumukhang yung aalisin lang is dapat ang aalisin lang is yung isa ang nagbubuhat sa loob ng sa pamilya, lalo sa materialistic world. Kasi pati siya for sure emotional, yung binubuhay niya, yung siya ang naghahanap buhay, para sa lahat. Yun yung ayaw na ayaw nila sa ating Asian cultures. Ang i-accept lang natin is yung magtulungan tayo kung anong kayang gawin ng bawat isa. And kung mangyari yun, maganda nga ang result. Spiritual and physical. Yung walang nagugulangan, ganun. And yun yung mostly na wala sa kanila. Within 18 years old, kailangan mo na mag-separate. Sa atin, hanggang pagtanda is, andyan pa rin tayo sa isa't isa, di ba? Yan. Ang matutunan ng bawat isa sa atin. At alam din nila yung yung mga prophecy na yan. May mga part lang na mislead dahil sa sabihin mo nang may tinanggal at may dinagdag sa Biblia or sa kwento. And yung last, Asians culture is they preserve first their virginity, lalo kung babae ka. Iwala sa kanila yun. Yun ang dapat matutunan nila sa atin. At yung matututunan natin sa kanila din is malakas sila. Sa confidence and courage. At iba pa. So, naging 1 hour. See you again in my next video. Ipapasword ko na lang to. And comment more kung anong pang idadagdag. See you again in my next videos.